Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So eto na nga, nagsalita na po ang GMA Network at nagbigay sila ng statement on the case filed by TVJ against sa kanila at sa tape. Eto mga kababayan, basahin natin yung kanilang statement. For accuracy and clarity of the public. So meron lang silang gustong liwanagin para yung kumakalat sa social media na mali-maling mga reports, mali-maling mga haka-haka, kasi alam nyo sa social media dami marites eh. Ang dami nagmamagaling dyan. Meron nga dyan, hindi naman abogado, pero kung magsalita parang abogado. Ay, isa na dyan si Attorney Angas. So maraming nagmamagaling, maraming kung umasta akala mo magagaling na abogado. Kaya itong balita, wala na, labo-labo na, magulo na. So ito nililiwanag ng GMA kung ano ba talaga yung kanilang parte dito sa kaso ng TVJ laban sa kanilang dalawa ng tape. So sabi niya, for accuracy and clarity of the public, para sa kalinawan ng lahat, the Regional Trial Court clearly found that GMA did not commit. Sinabi raw ng RTC, Marikina RTC, malinaw na ang GMA did not commit any act of copyright infringement or unfair competition against the plaintiff. Hindi daw guilty ang GMA dito po sa act of copyright infringement or unfair competition laban sa plaintiff. Sino ba ang plaintiff? Ito pong Tito Vic and Joey, maging si Jennifer at yung isa pa. Kasi ayon daw sa korte, it was merely complying with its contractual commitments under its airtime agreement with the co-defendant tape. Kasi mga kababayan, ang issue rito ay nagpalabas sila ng mga replay o show ng Itbulaga nang walang pahintulot ng TVJ. Kung matatandaan ninyo, simula nung umalis sila dyan sa Tape Incorporated, panay replay po ang pinalalabas dyan sa GMA. So yun yung hinabol ng TVJ. Bakit kayo nagpapalabas ng mga Itbulaga episodes nang walang pahintulot ng TVJ? So sila ay sinampahan ng TVJ ng kaso. Silang dalawa ng tape. Pero ito, nakita naman ng korte na ang guilty lang sa copyright infringement at unfair competition ay ito lang tape at hindi kasama ang GMA. O kasi nga po, meron silang kontrata itong GMA with tape. Diba, alam naman natin black timer ang tape sa GMA eh. So kung napalabas man yung mga episodes ng Itbulaga na hindi pinayagan ng TVJ, ayan ay kasalanan ng tape at hindi ng GMA. So yun po ang nakita ng korte. In fact, the court found that GMA was a mere nominal party to TVJ's suit. Alright, so tinignan ko to kung ano ibig sabihin ng nominal party. Kasi lumalabas, nominal party lang daw ang GMA dito sa sinampang kaso ng TVJ. So tingnan nga natin ano tong nominal party. Ito mga kababayan ang ibig sabihin ng nominal party. A plaintiff or defendant, or in this case defendant, who has no real interest in the result of the suit or no actual interest or control over the subject matter of the litigation, but is solely joined because a technical rule of practice requires their presence in the record. So yan mga kababayan, naintindihan nyo? Mga kababayan, yung sinabi, yun ang ibig sabihin ng nominal party. Kumbaga, kasama lang sila dyan sa usapan, pero hindi sila damay sa kaso kasi nga meron silang kontrata with Tape Incorporated na nagpalabas nung episodes na yon dyan sa GMA. So maliwanag yan Naintindihan nyo ba? And the latter never claimed any damages in their complaint as against GMA. Kasi mga kababayan, di ba, pinagmumulta etong Tape Incorporated ng 3 million pesos.
Pero tape lang ang pinagmumulta. Hindi kasama ang GMA sa magbabayad. So yun nga siguro ibig sabihin nun, ng nominal party. Kasama lang sa usapin, nadamay sa usapan, kasi nga sa network ng GMA ipinalabas. Pero kaya naman ipinalabas yun kasi meron silang kontrata with tape. So labas na ang GMA doon. Kaya kung may penalty man, may babayaran man dahil nga sa copyright infringement, ay ang magbabayad nito o ang magsushoulder nito ay eto lang, tape. Yan. Bakit kasi hindi na lang tinagalog to no? Pwede naman Tagalogin to Ito naman GMA na to, Pilipino naman kayo. Pwede naman kayo maggawa ng statement na Tagalog. Bakit English pa ginagamit nyo? Kaya tuloy ang hirap-hirap intindihin nito. Diba? Pilipino naman tayo, pa English pa kayo. Ano ba yan? Kaya dun sa magagaling dyan, sa mga abogado, alam nyo to. Mag-comment nga kayo kung tama yung pinagsasabi ko dito. Pero sa tingin ko naman tama. Ganun lang naman kasimple yun Dahil nga may block time agreement ang tape at ang GMA, kaya pinalabas itong mga episodes na hindi pinayagan ng TVJ, pinalabas dyan sa GMA, kasalanan na yan ng tape, hindi na ng GMA. Ha? Nalinaw, no? We will comply with the directive of the court on the airing of Itbulaga episodes in our platforms. So, bagamat sila ay hindi pinagbayad, inutusan sila ng korte na bawal na ipalabas ang anumang episode ng Itbulaga dyan sa GMA. Kahit pa meron kayong block time na yan. Kahit may block time agreement pa kayo dyan, bawal na i-ere ng GMA yung mga episodes ng Itbulaga. Kaya pag ginawa pa rin ng GMA, nagpa-ere pa rin sila ng mga episodes ng Itbulaga, malamang GMA na ang mananagot. Kasi inutusan na sila pero kapag ginawa pa rin nila, ibang usapan na yon, di ba? Tape lang talaga ang talagang naging guilty at sila po ang pinagbabayad ng korte. So, sa pagtatapos, nevertheless, GMA Network will refer the matter to our external counsel. Ayan mga kababayan, bagamat ganun man, bagamat ganun man, itong GMA Network, lalapit itong bagay na ito dito sa kanilang external counsel. Ibig sabihin dun sa sa labas na. Hindi na yung mga abogado dyan sa loob. Ibig sabihin kukuha sila ng ng mga abogado sa labas. External Di ba? Siguro kukuha sila ng mga bigating abogado to avail of the proper remedies before the appellate courts. So, ayaw nyo kay Garduque. Ayaw ng GMA kunin si Atty. Garduque. Ayaw. Kasi sa labas daw sila kukuha ng abogado Doon sila kukuha doon sa kanilang mga external counsel. Diba? Sa labas na yun So maghanap sila dyan sa Gedli. Hanap sila ng magagaling na abogado dyan sa Wakali, dyan sa Nangka. Ayaw na nila kunin si Garduque. So ayaw nila kumuha ng mga abogado dyan sa loob. Labas na gagamitin nila. Para sure. Para may laban talaga. Kasi parang walang-wala magagaling ang abogado ng ng Divina Law Office Atty. Buko, magaling So yun mga kababayan, ito medyo na-intriga lang ako dito sa bandang huli. Ito mga kababayan, parang ewan ko lang kung iniisip ko lang to. Parang gusto pang umawi. Parang gustong bumawi ng GMA dito sa TVJ. Kasi yan mga kababayan, i-refer nila to, pag-uusapan kung ano pa ang magandang remedyo dito sa naging problema ng GMA. Diba?
Kumbaga, ito ano na to eh. Kumbaga, kasi ngayon dumidepensa lang sila eh. So, malamang siguro gagawin nila, o-opensa ngayon sila. Di ba? Remedyo, re-remedyohan nila eh. Kasi talo na sila, di ba? Talo na. Sumusunod na sila ngayon sa utos ng korte. Pero sabi nila, teka lang, may kipag-usap kami sa magagaling, mga matitibay na abogado dyan, yung mga di kalembang, di kalibring mga abogado. At mag-a-avail kami. Kahit gumasto siguro sila ng malaki, basta mag-a-avail kami ng proper remedy. Gusto namin maremedyohan tong problema namin. So, ganoon lang naman yun eh. Hindi lang yan sa tingin ko lang hindi lang yan depensa. Hindi lang sila laging ops, tinitira sila ops, hindi. Mukhang mukhang susundot na sila. Mukhang gagawa ng opensa etong GMA. Ayun lang yung basa ko mga kababayan Ayun lang yung basa ko dito sa inilabas nilang statement. Kasi yung unang parte, niliwanag lang naman nila eh. Wala kaming kinalaman dyan. Hindi nga kami pinagbabayad ng korte. Basta hindi lang namin ipapalabas yung mga episodes ng Itbulaga. Ayun lang ang naging parte namin dyan. Pero mag-avail kami ng remedyo. May gagawin kami. Di ba? So mukhang magkakaroon tayo ng laban between GMA and TVJ. And itong Tape Incorporated, for the meantime, ginagawa nila, apila sila ng apila. Ayun ang ginagawa nila ngayon. Natalo sila sa RTC, Court of Appeals naman. Kung sakali mang matalo sila sa Court of Appeals, sa Supreme Court naman. So, matagal pa yan mga kababayan. So, ito lang, dito lang ako medyo na-intriga. Doon sa huling paragraph na mukhang kikilos ang GMA para remedyohan itong kanilang problema. At hindi lang ito depensa, mukhang opensa sila. Yun lang po yung sa akin, sa ganang akin. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Abang-abang lang po tayo sa mga bagong balita dito po sa Batang Maynila. Ingat po tayong lahat. God bless.